Ihatid na namin yung aming baka na si Bay Ansel para mabawasan yung gastusin natin dito, at saka may pangdagdag tayong gastos dito, kaya binenta natin yung isa nating baka. Ay, boss. Dilid mi kinang limpyo pa kadyot. Ay, pamutar ko dito sa spot. Lubi? Wala nang truck di ay? Wala pa mas doon. Dato na itong lubi. Asang lubi natin? Dito, sa persada. Abay hamog dito. Para ko ng lubi, pekot. Tubo na sa? Oh. Kamu rin mo karga dito ron. Arte na kay kang bakilid di mong gigikanan dito. Arte na kay sa muntikan. Ay sila ka makarga na. Sila ra kay igor man ihatod ko no. Oh. Stanek, ito iro boss di ko palit. No, kuyog. Kuyog ra rin daw, hulat ta rin daw. Sigag tinito. Karabaw. Ni. Kung kastawa itong umagangan na itong kan ba, magamaog. Minus klase. Buso. Nagmamadali yung alaga natin. Dagko yung kalabaw dito. Ano yung gilapos yung motor? Ano yung gilapos yung motor? Ang lambos mo? Dago kay kumana motor. Nagmamadali yung mga alaga natin. Tumakbo pa si Paloma. Bininta po natin sa mga kaprobinsya si Paloma. Kasi hindi siya nabuntis. May dalawa pa tayong babae dyan. Tapos si Paloma hindi namin magamit sa paghakot ng kumpay. Hindi namin magamit sa paghakot ng feeds. At matagal na siya dyan mga kaprobinsya. Kung baka lang yung ilagaan namin, sa ngayon napakalaki na siguro. Yung pag-alaga ng hayop, minsan masabi natin na parang sugal din. Lalo na yung mga baka natin na galing sa Batangas mga kaprobinsya. Parang sugal yan. Kung hindi sila mga anak dito sa ating area, mapildi tayo, malugi tayo. Pero kung surtihin tayo, okay. Yung isa nating baka, bininta lang natin siya. Kasi pumunta na dito yung comprador. Sinimantala lang natin ba. Balak ko sana na next month pa natin yan in-dispatch, pero pumunta na siya sa ating area. Kaya sinama na natin yung ating baka na si Bay Ansel. Kahit noong una pa, wala naman tayong balak na patagalin siya. Kaya ngayon na nagkataon na pumunta yung comprador, ibininta na natin siya. Wala namang problema kahit magbawasan ng baka. May mga baka naman tayo dyan na buntis. 5 heads po yung mga baka natin dyan na buntis. Positive.
mini kausang baka ug kusang karabaw. Kani mo pure yung palo. Pure gina. Opan. Ya to sa boss. Sige. Boss, Sige, thank you. Thank you mga ka-idol. mga ka-idol. Bye-bye. Paalam sa ating mga alaga. Next time naman tayo. Ganun lang po yung trabaho natin dito mga kaprobinsya. Bayansin lang. Marami na po tayong mga alaga dito na nabili. Tapos marami po tayong alaga na nabinta. Yung mga babae ating kalabaw dyan, balak natin yung ibinta lahat. Doon tayo mag-focus sa baka. Mas mabuti yung baka na hapan. Yun po ang ikatining patuyok na ba. Si Paula, relax lang muna siya. Saka natin yung ibinta pag may kuan, makiinteresado sa kanya. Kung nabuntis lang sana sila, hindi sana natin sila ibinta. Pero yung tatlo natin kalabaw, walang nabuntis kahit isa. Yung si Paloma yung ibinita natin ngayon, kahit wala siyang trabaho, nasa lubluban lang siya palagi. Tapos palaging binigyan ng kumpay. Nakala namin noong una na buntis siya kasi tumaba po yung ating kalabaw. Parang nagpalit siya ng balahibo. Nung pina-check natin ng technician, negative yung resulta. Mahirap pag palagi natin siyang alagaan dyan, tapos hindi natin mapakinabangan. Mas mabuti pa ibinta natin. Tamang po sila sa ating baka mga kaprobinsya. Kasi nung dinala natin yun sa stockyard, nakita po nila kung gano'n yung kapayat. Pero nang dinala natin dito, sa loob lang ng 2 buwan na pataba natin, may nag-comment pa dati sa ating baka na dumating dyan sa ating area na hindi daw natin yan mapataba. Aabot pa daw ng mga ilang taon bago natin yan mapataba. Pero hindi po tayo affected sa kanyang sinabi kasi alam po natin kung gano'n lang kadali patabain yung baka basta malakas lang kumain, tapos kondisyon lang yung katawan. So napatunayan po natin na mali yung sinasabi niya na abutin pa daw ng 1 taon bago tumaba yung baka natin. So ngayon mga kaprobinsya, bali 4 lang yung kalabaw natin na natira, 2 lalaki at saka 2 babae. Tapos yung mga baka natin dito 26. So 26 heads yung alaga natin dito, kasama yung mga maliliit. Ito po kasama to. Siya po yung kapalit nating baka na si Kuan by Ansel. Pero matagal pa yan bago mawalay. Nasa mga 2 buwan pa to. At unti-unti na po nakarecover yung kanyang katawan. Lalo na pag kumain niya ng feeds mga kaprobinsya. Basta malakas na kumain ng feeds. Si Lemer, si Bone, jo matagal pa natin ito maibinta. By December siguro to si Bone, or hindi umabot ng December. Si Pugi, ito yung matagal pa, mga 1 taon siguro mula ngayon, tsaka natin ito ma-dispatcha. Malito na po no? May manok dito. Magkatay tayo ng manok ngayon. Manok yung ulam natin mamaya. Tingnan na po yung tiyan ni Bitas Puti, oh. Busog ayo. Kahit matitigas kinain. Yung si Bitas Junior nagpa-relax na, humiga na, pero siya kain lang siya ng kain. Inuhaan niya ng dahon. Mahanga po kami sa ating mga alaga dito mga kaprobinsya.
Malakas kumain. Natin baka masikip na yung busal. Masikip na oh. Pa-adjust natin yan sa ating mga kasama dito. Para hindi masugatan yung kanyang mukha. Yan oh. Yan oh. Yan oh lagi siya. Wala siyang ganang mapahinga. Gusto lang yung palaging kumakain. Ano siya mga baka yun? Yung ibang baka mga kaprobinsya, pag ganyan na, hindi na yan kainin. Pero siya, mana to sa tatay siguro. So yung tatay niya dati, si Bitas, nung dumating dito, pinahirapan pa tayo. Hindi kumain na natin, sinubuan pa natin. May bagong bunga laman si Kwan oh. Buni. Mga gapot. Pag may time tayo mga kaprobinsya, punta tayo ng stockyard para tumingin doon ng mga kalabaw na mga ganang klase, yung maliit lang, para back up lang sa ating mga alaga dito na tagahakot ng kumpay. Sa mga hindi po nakapanood sa una nating mga video mga kaprobinsya sa mga nakaraan, yung dalawa nating baka dito, buntis na po to. Ito yung ating Indo-Brazil. Siya yung kauna-unahang Indo-Brazil na buntis dito sa atin. At si Batang, buntis na rin yan. Si Batang mag-4 na buwan na yung tiyan niya. Si Queen lang yung nag-negative. Yan. Ito, pero kahit nag-negative si Queen mga kaprobinsya, nung kinapa siya ng technician, sabi ng technician naglandi daw. Kaya pinakasahan namin ni Limer. So si Queen nakasahan na po siya ni Limer. Tapos yung dalawa natin lumalaga dito, ito po yung Indo-Brazil natin. Sa ngayon dito lang muna sila sa loob, wala pa naman sila sa insaktong edad para maglandi. Palabasin na natin sila kung sa tingin natin na umabot na sila ng mga 18 months. Kasi yung isa nating baka nung nasa labas pa to, napakadali niya magkaroon ng sipon. 2 beses po siya nagkasipon dito. Pinabahan tayo kasi hindi siya kumain. Kaya nung ginamot natin, nilagay na natin siya sa kulungan. Nilagay natin siya sa loob ng kubo para hindi siya maulanan at saka hindi siya mainitan. Hindi siya katulad sa mga baka na mga aburidib lang na kahit maulanan sila or mainitan, okay lang. Mataas po ang resistensya nila. Napakaganda na po tingnan sa ating mga alaga dito mga kaprobinsya. Yung 5 nating baka, sila po yung mga galing sa Batangas. 5 po sila na babae. Pang-6 si Limer. Kung tingnan natin yung mga tainga nila, napakalaki na. So, yung mga baka na to, dati po, pangarap lang natin. Kasi doon lang natin sa online makita. Doon sa Batangas. Hindi ko po akalain na dumating sila dito. Pag may mga pangarap tayo, kailangan po yung pagsikapan or indisan para ma-acquire natin. Katulad sa ating mga baka na Indo-Brazil, kung hindi natin tiniis yung presyo nila, hindi sila dumating dito. Ito yung pinakauna natin nabili na Indo-Brazil. Pero yung dalawa dyan, galing din yan sa Batangas, pero mga Brahman lang sila. May halong Indo at saka may halong Brahman. At abangan po natin next year mga kaprobinsya, kasi may lumabas na dito na puro Indo, pure Indo. Kasi ito po Indo-Brazil po ito, tapos yung nakakasta sa kanya Indo-Brazil din.
Kung na-dehorn lang sana to, katulad sa isa nating baka dito, napaka ganda niya tingnan. Pero sungay lang yung diferensya nila. Tingnan niyo po, sungay lang oh. May mga pasong silang dalawa. Isa lang yung nahalo dito, yung isa nating baka na buntis. Noong una po na hindi pa dumating dito yung mga baka natin na galing sa Batangas, para sa amin quality na yung mga baka natin. Kasi yung katabi niya dati dito, si Kwan lang, si Basya. Pag i-compare natin siya kay Basya mga kaprobinsya, hybrid na siya. At maganda naman yung anak niya. Yung anak niya na pinalagaan natin ni Pare, gwapo naman yung lalaki. At sana po pag manganak siya ngayong September, pag ako lang masunod, gusto ko po yung lalaki. Sana lang maging lalaki din yung kanyang anak. Malapit na. Kasi Hulyo na ngayon. Hulyo, Agosto, September. So, tingnan natin kung ano yung magiging resulta sa kanyang anak. Kasi yung nakakasa sa kanya si Limer. Noong una po, yung nakakasa sa kanya si Bitas. So, makumpare natin kung alin ni Limer at ni Bitas yung may magandang lahi. Yung luya natin oh, sumibol na mga kaprobinsya. Ilan lang siguro yung nabulok sa kanila. May mga damo na din oh. Dati po walang damo na tumubo. Ngayon po na tinaniman natin ng luya, may mga panda na damo. Parang nakadikit lang siguro yan dati sa ating mga luya. Kaya tumubo din sila. Ayos ah. Mukhang positive yung resulta sa ating mga luya dito. Try lang natin yan kung magkalaman ba yan ng marami. Kung hindi ba yan matulad doon sa luya natin dati doon natin tinanim. Na iba yung lupa doon. Matigas. Pag matigas, hindi makapinitit ng husto yung mga laman nila. Yan o. Marami na ang ating sibuyas. Pero lumiit oh, hindi mataba. Kailangan siguro ito nalagyan ng pataba. May mga damo na tumubo. Ito yung maganda pag nasa kuan lang balde. Hindi mahirap tanggalin yung damo. Pagkagal lang. Pero pag nasa lupa, hindi namin matupag yung pagtanggal ng damo. Kaya natin ito mga kaprobinsya kung tumawa ba yan. Kasi napapansin po natin, parang hindi masyado nabulok yung dumi na nilagay dyan. Oh. Yung mga kasamahan po natin yung nagkuha. May mga kuwan pa dito, mga wati. Tinanim na po ni Nang Rayna yung sili namin. Oh. Yung aming bill paper. Tapos yung napin namin dito mga kaprobinsya. Yan po. Sumibol na. Maghintay po tayo dito ng mga 2 buwan mula ngayon. Nilagyan po namin yan ng pataba para hindi matalo yung napin natin sa damo. Lagpas 1 buwan na ito mula sa pagtanim natin. At yung mga damo dyan, para tumubo yan ng husto, pwede naman natin yung ipakain sa ating mga kambing. Hindi po tayo nabahala kahit maraming damo yung mga napir natin. Kasi pag tumubo sila, mamatay lang yung mga damo. Pag lumaki na ng husto yung mga napir natin. Yan oh. Pwede naman ito ipakain sa mga kambing natin. Dalian na kayo. Back up to sa ating mga tanim. May nakuha po tayong buto ng kamunggay or malunggay. Tanim po natin yun. Nabuhay po yung mga kalamunggay natin dito. Napakinabangan po namin. Basta malagyan ng pataba yung mga tanim mga kaprobinsya.
Napakaganda yung resulta. Pati yung damo gumanda din. Green na green, tingnan oh. Yung avocado natin, matagal na po natin na hindi napuntahan. Baka nahulog lang yung mga bunga nila. Okay. Ano naman na malagi yung ating mga bingala. Uy. Ang bilis lumaki sa bunga nating niyog dito mga kaprobinsya oh. Yan oh. Ito yung magandang paramihin. Yan. Mga malalaki yung bunga. Pag pang kupra yung purpose natin, yan po ang maganda. Paramihin. Hindi katulad sa dwarf natin na parang lang decoration lang sa paligid ng ating bahay. Wow. Wala pa naman tayo nakita na nahulog sa kanilang mga bunga dito. Yan oh. Maraming bunga yung ating avocado. Yung ating bingala, doon naman sila sa tubuhan nag-ingay. Tingnan natin yung kanilang itlog dito. Okay. Naging 5 na oh. Sana dyan sila palagi mag-itlog para hindi na natin kailangan pang hanapin. Paramihin muna natin yan. Tsaka natin palimliman ng pabo at saka manok. May napalimliman na kami na mga itlog ng ating bingala. Sana mapisa yan. Bingala naman! Ganta natin oh, umuwi. Paborito nila yung ulan sa ating mga ganta. Buti na lang, walang hangin mga kaprobinsya oh. At hindi po masyadong malakas ang ulan. Pero pag tuloy yung ganito talakas, sigurado po tayo na lumakas yung baha. Basta tuloy-tuloy yung ulan. Tapos delikado pa yung mga gilid sa ating sapa dyan, baka gumuho. Mga kaprobinsya, kainan na po. Ito yung ulam namin oh. Tinulang manok. Ay kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kainan na. Harap ko lang lawas baka medyo mahalok basa. Hindi ko na nagwala ng baka. Kabasa. Itom. Ito. Isang man. Wow. Yes. Tengah-tengah dulu. Aduh, keselamatan juga aduh.
Sige. Ilawin. Okay. Kaya mo man ako dito de. Ano? Ha? Ano? Wala mo man ako nga. Naamam? Butang ka. Dulo mo pisa. Dagan. Hindi na po. Mahata na po. Mag-ihaw sila man makataga na mo de. Mag-ihaw sila makataga ninyo. Hatag ng titi. Pero, Bayo na. bayo? Hindi na po ako lang ako ilan mo. Di tanto. Hindi tanto. Kaya sinulaw ni mo. Hindi mo pangalan. Kasi Wala po ang bayan mo. unit. Ito na nga. Mangga. Mangga. Huwag mangga eh. Hot daw. Ano yung makaon? Ini taon. Tagiya. Di taga yun na pagbutong daan. Tamo. Yung butong. So ito prason sunod. Kaya may ipakaon. Kaya ulit ka la. Kalau kena tuwa dia, dia kena hangon ko. Lawan mo na tuwa, hulog mo na. Wala na lang sa kapitid mo. Naroon nga po mga ito ka lang. Pwede sa akin dito ito nga po nga? Tulong na ang Tulo. Ang kuha mo siya nga po dito. Kalau kita sa dito. Sa ako dito. Tulo. Sabi ko ha. Di din. Pwede mo sa pakalagan na. Lagi ka na. Kumpare dia. Binulay. Ano nga. Kaya mo nga dia ay parido ko yan. Kuha dia. Wag yung kuha dia dia. Ito sa lipod ng ube. Buwak niya. Okay lang pala sabi tapos gahapon na pala sa kasi ay gua di na. Pero kaya magba dia or ada yung tuno. Buwak na kayo nakuha. Kaya sa ba na lang ko. Oh. Kaya sa dia, manginom na ka dia, magyangon tas ng ube. Ito. Parang galing nga ang ng lubi sa akin. Panawag mga pae pa rin. Sa atong sabat, sa duwing lubi na eh. Uba, sapit ka. Pagi kuhit ka sa. Bakit ang photo. Na ulo magkakaw kong pop. Tipi abang na gali.